Mag-iingat kayo sa school. Ngiti ang nagawa ni Jasmine nang marinig ang takbuhan ng triplets na mga anak na lumabas ng bahay. Hawak niya ang baston na alalay niya sa paglalakad. Baka madapa kayo mga anak. Laging tumingin sa daan. Rafael? Tawag niya sa panganay na triplets. Opo, Nay. Ako na pong bahala kina Nathaniel at Gabriel. Rinig niyang sagot nito sa malayo. Kahit hindi nakikita ang mga anak, ay itinaas pa rin niya ang kamay para kumaway. Pumasok ka na po, Nanay. Bili ng panganay. Umuwi kayo agad ha? Opo, Nanay. Sagot ng triplets. Nang marinig ni Jasmine na nakalayo na ang mga anak, bumalik na siya sa loob ng bahay. Diretso siyang umupo sa silya. Kinapa ang kamay sa gilid ng mesa at kinuha ang mga naroon. Napangiti siya nang simulan ng paggaganchilyo. Bago pa mawalan ng paningin, yun ang kanyang hanap buhay. Nung una, nanibago siya pero dahil kabisado na ang galaw at sanay na ang mga kamay, madali siyang nakabalik sa paggaganchilyo pagkalipas ng 2 taon. Jasmine? Julina? Huminto siya sa ginagawa niya. Ramdam niyang pagpasok ng kaibigan at paglapit. Kukunin ko lang yung mga pa-order natin. Pagtukoy nito sa mga crochet bag, wallet at kung ano-ano pang gawa niya. Nariyan sa tabi ng mesa. Inayos ko ng mga yan. Iba ka talaga, Jasmine. Daig mo pang may 4 na mata. Tamang-tamang nasa loob ng plastic. Napangiti si Jasmine. Sa totoo lang, nagdodoble trabaho siya dahil sa hiya sa kaibigan na siyang nagbebenta ng mga ginagawa niya. Kung may dapat ayusin, sabihin mo lang sa akin ha. Abay, perfect na ang mga to. Siguradong pagbalik ko, may pera na akong dala. Siya nga pala, Julina. Tumayo siya. Ramdam niya ang pag-alalay ng kaibigan. Ano yun? Gusto ko sana na ibili yung triplets ng sarili nilang baunan at saka baon para naman hindi sila naghahati-hati sa isa. Walang problema, Jasmine. Dalhin na natin to sa pwesto pagkatapos. Dumaan tayo sa palengke para mabili natin ang mga kailangan nila. Salamat, Julina ha. Sa tuwing may kailangan ako at ang mga anak ko lagi kang nandyan. Huwag mo nang alalahanin yun. O halika na, wala na raw stock sa pwesto kaya kailangan na ng mga gawa mo. Mas lumawak ang ngiti niya. Sa isang pwesto sa tabi ng daan at malapit na eskwelahan bumaba mula sa jeep si Jasmine kasama ang kaibigan. Ate Nelia, eto na ang mga order mong crochet bag at wallet tsaka sombrero. Buti naman at dumating na. Hinahanap ito ng mga estudyanteng babae at gandang-ganda sila. Ramdam ni Jasmine ang pag-alog ni Julina sa braso niyang naka-abrisyete rito. Narinig mo yon? Hanap nila ang crochet na gawa mo. Salamat naman. Napatingin si Julina sa lumapit na si Nelia. Dumukwang ito at bumulong. Siya ba ang gumagawa ng mga crochet? Oho, ang pinakamaganda kong kaibigan, si Jasmine. Yan ba yung na-hit and run noon? Kumura pang mata ni Jasmine nang marinig yon. Oho, matagal na yon. 2 taon na. Halata ang pilit na tugon ng kaibigan. Hindi ba talaga nahuli yung nagmamaneho? Aling Nelia, ang sabi, bilyonaryo raw ang nakasagasa sa kanya. Maliit na napakunot noo si Jasmine. Binayaran daw ang mga pulis, inalis sa mga CCTV at pinatahimik din ang mga saksi sa aksidente. Aba, mayaman at maimpluwensya lang ang may kayang gawin yon. Patuloy ng ginang. Alam nyo, Aling Nelia, nandito kami para mag-deliver. Hindi para alalahanin pa yan, no? Kaya heto na yung order nyo. At amin ang bayad dahil pupunta pa kami sa palengke. Oo na. Ay, ang buhay talaga hindi mo masabi. Tiningnan pa ni Nelia si Jasmine at tumaltak ng sunod-sunod. Kaawa-awa. May mga anak pa naman. Nang makabayad ang ginang, ay alalay siya ng kaibigan ng maglakad. Naroon na sila sa maingay na palengke. Hoy, wag mo nang isipin yung sinabi ni Aling Nelia. Kung sino man ang driver ng nagmamaneho ng sasakyan na nakabunggo sa'yo, mahanap din niya ang karma niya. Hindi lang paningin ko ang kinuha niya. Ganoon na rin ang pag-asa ko, Julina. Garalgal niyang tugon. Ramdam ni Jasmine ang kamay ng kaibigan nang siya'y hinawakan. Pigil niya ang mga luha nang maalala ang naging aksidente. Patawid siya noon sa kalsada nang may rumaragas ang sasakyan ng dumating.
At huling naalala na lang niya ay pinagkakaguluhan siya ng mga kapwa niya nasa tabi ng daan matapos tumilapon sa kalsada. Malinaw pa sa kanya kung paano hindi niya maigalaw ang katawan at paano nagdilim ang kanyang paningin. At nang gumising, tuluyan na siyang walang nakita. Kasabay ng pagkawala ng paningin ay ang pag-asa niyang mapanagot ang taong nakaagrabyado sa kanya. Talaga bang wala nang sinabi ang mga pulis sa'yo? Umiling si Jasmine habang ang mga mata nakatuon sa malayo. Mahigpit ang kapit niya sa baston na naging mga mata at gabay niya pagkatapos ng aksidente. Sa bagay, ano nga ba nga asahan natin sa bansa natin? Ang hustisya para lang sa mayaman. Sila itong laging nakakalampas kahit nakakaperwisyo. Makalampas man siya sa batas, siguradong hindi siya pinapatulog ng konsensya niya. Naniniwala akong may nakakita sa nagawa niyang kasalanan. At kahit anong gawin niyang takbo, ang aksidenteng nangyari, paulit-ulit niyang maaalala para yung bangungot sa tuwing ipipikit niyang mga mata niya. Tama ka, Jasmine. Ang mahalaga ngayon ipagpatuloy mo ang buhay. Para sa mga anak ko, gagawin ko ang lahat. Ibili na lang natin ng triplets na mga baunan at mga baon nila. Pinasigla ng kaibigan ng boses na kahit papaano nakapagpangiti sa kanya. O sige na, halika na. Maririnig ang school bell sa isang pampublikong eskwelahan. Agad na naglabasan ng mga estudyante sa classroom at nagtakbuhan sa pasilyo. Gabriel! Nathaniel! Doon tayo sa bench! Tawag ni Rafael sa mga kakambal. Hindi ba tayo bibili ng pagkain? May baon tayo, Gabriel. Itinaas ng 9 na taong gulang na batang lalaki ang hawak na isang baunan. Hati-hati tayo? Tanong ni Nathaniel. Oo, tinapay to. Ginawa ni nanay. Kasyang-kasya na to sa atin. Tara na. Hinawakan ni Rafael ang kamay ng mga kakambal. Nagpalakpakan ng nasa loob ng computer room. Inabot ng ngiting-ngiting principal ang kamay ni Irvin. Maraming salamat sa muli mong pagdodonate ng computer sa Kupang Elementary School. Napakalaking tulong nito sa mga mag-aaral ng aming eskwelahan. Ngumiti si Irvin at tinanggap ang kamay ng ginang. You're welcome, Mom. Thank you also for welcoming me. I am truly happy to have been able to contribute through this donation. Para po ito sa mga future ng mga bata. Isa ka talagang anghel, Mr. Alcantara. Nawala ang ngiti sa labi ni Irvin buhat sa narinig. Gusto niyang itama iyon dahil alam niyang hindi siya anghel. Nagkasala siya na hanggang ngayon bit niya. Kumislap ang mga kamera. Nakahanda na ang ngiti ng lahat. Ganoon na rin si Irvin katabi ang mga guro. Sir, kailangan na po nating bumalik sa company. Nilapitan si Irvin ng sekretaryo at saka ito bumulong sa kanya. Matapos ang makipagkamay sa iba pang staff ng pampublikong eskwelahan, nagpaalam na siya sa principal. I really want to stay longer, but I need to go back to the company. Thank you for accommodating me. I wish the students will in their future. Maraming salamat, Mr. Alcantara. God bless you. Nang tumalikod si Irvin, sumeryoso ang anyo niya. Kasunod ang sekretaryo ay diretso silang lumabas ng silid at bumaba ng hagdan. Naabutan pa nila ang mga nagkakagulo ng mga bata papunta sa kantina. Mr. Alcantara, dito po tayo. Naroon ang personal niyang gwardya at ng school na ini-escortan siya. Sir, naghihintay na raw po sa company ang board para sa meeting. Pagbibigay alam ng sekretaryo. What's next after that? Formal silang nag-uusap habang naglalakad. Lunch meeting po with foreign investor. Sa pagtanaw ni Irvin sa malayo, huminto ang mga paa niyang mabilis na naglalakad. Napapreno rin si Ron na muntik pang tumama ang muka sa likod ng amo. Kumurap ang mga mata ni Irvin. Sa malayo at lilim ng puno, naroon ang 3 batang lalaki na iisa halos ang muka. Kahit na naghahati-hati sa baon, natatanaw niya ang ngiti ng mga ito sa isa't isa. Tila ba hindi alintana ang kapirasong grasya. Lihim na napabuntong hininga ang binata habang naroon pa rin ang tingin sa mga batang lalaki. Sir, may problema po ba? Tanong ng nagtatakang sekretaryo. Look at them.
Sinundan ito ng tingin kung saan siya nakatitig. What innocent and grateful kids. Tama po kayo. They look happy kahit na sa isang pedasong tinapay lang. Reminding us that life should be like that. Dapat maging masaya tayo, even for the smallest things. Tumangutango ang sekretaryo bilang pagsang-ayon. I apologize, sir. Baka po malate kayo sa meeting nyo. Schedule another visit here. Gusto kong makilala ang triplets na yun. Yes, sir. Bago tuluyang umalis, pinagmasdan ni Irvin ang mga bata na masayang kumakain. Mula sa kusina, rinig na ni Jasmine ang mga boses ng anak. Ngunit siya ay ibinaba ang plato. Ilang segundo lang, rinig na niya ang bukas ng pinto. Nanay, napangiti siya. Tulungan ko na po kayo. Salamat, Gabriel. Akin na yung bag mo. Kinapa niya ang bag na suot ng bunso. Nay, eto rin po ang akin. Ibinigay din ng sumunod sa kambalang bag sa kanya. Alalayan ko na po kayo, Nay. Si Rafael ang maingit na naggiya sa kanya. Halos ganito ang araw-araw nila pagkagaling ng mga ito ng eskwela. O sige na, ako nang bahala at umupo na kayo para kumain. Hawak ni Jasmine ang mga bag ng maglakad. Sinabit niya iyon sa pako nang hawiin ang kurtina sa maliit nilang kwarto. Kabisado niya na ang ganoong gawain. Lolay! Namayani ang saya at sabik sa boses ng mga anak, kaya sigurado siya kung sino ang umuwi. Ang kanyang ina. Mga apo, may pasalubong ako sa inyo. Tinapay! Sabay-sabay na bulalas ng mga batang lalaki. Lumabas si Jasmine sa kwarto. Diretso ang kanyang lakad. Kinapa niya ang kamay ng ina para magmano at kunin ang basket nito. Kumain na ba kayo? Tanong ni Tonya. Sabay-sabay na ho tayo, Nay. Sa isang mesa, rinig ni Jasmine ang masasayang triplets kakwentuhan ng lola ng mga ito. Nay, Lolay, alam niyo po, may nag-donate na mayaman sa school namin ng mga computer. Kwento ni Gabriel. Talaga? Anang matanda. Opo, lampas 100 daw po ang ibinibigay ng mayaman na yun na magagamit namin. Dagdag ni Nathaniel. Siya rin po yung nagdo-donate sa ibang eskwelahan. Patuloy ni Rafael. Kung ganon, napakabuti naman niya't binabahagi niya ang mayroon siya. Tugon ng matanda. Kaya kung makita niyo siya, dapat magpasalamat kayo mga anak. Opo, Nay. Iisang sagot ng triplets. Mga anak, may regalo nga pala ako sa inyo. Marahang tumindig si Jasmine. Mula sa ibabaw ng lumang kabinet, kinapa niyang isang plastik at muling bumalik sa kinauupuan niya. Ano po yan, Nay? Sabik na tanong ni Gabriel. Nakangiting ipinatong niya iyon sa mesa. Nung nakaraang pasukan, hindi ko kayo sabay-sabay na nabilhan ng baunan. Kaya nagpasama ako kay Ninang Jolina nyo para bilhan kayo ng bago at tigi-isa. Napasigaw naman ng mga ito sa tuwa. Ramdam niya ang pag-uunahan ng mga ito na bumaba sa upuan at lumapit sa kanya. Pinugbog siya ng triplets ng halik sa pisngi. Nakangiti namang pinanood ni Tonya ang mag-iina. Salamat po, Nay. Walang anuman mga anak at mayroon din ako para sa lolay ninyo. May kinuha sa ilalim ng mesa si Jasmine. Napangiti naman si Tonya nang makita ang bagong basket. Luma na rin ho ang gamit yung basket na ginagamit sa pagtitinda ng mga gulay. Ramdam niyang paghawak ng ina sa ibabaw ng kamay niya. Salamat anak, yung kinikita mo sa paggaganchilyo sa amin mo pa ibinibigay. Ako ho dapat ang magpasalamat, Nay. Sa kabila ng edad niyo, patuloy kayo na naghahanap buhay para matulungan ako at ang triplets. Nanggigilid ang luha niya nang maalala kung paano tinanggap noong magdalang tao siya sa mga anak matapos mamayapa ang ama ng mga ito. Sir, tomorrow you have a scheduled meeting with Mr. Shaw regarding your business ventures. Nakatitig sa labas ng building kung saan paakyat ang araw si Irvin ngayong umaga. Kahit nagsasalita ang sekretaryo, tila wala roon ang kanyang atensyon. Hindi mawala sa isip niyang triplets na nakita sa eskwelahan kung gaano ang mga ito nakasimple at naghahati sa iisang pagkain. After po nun, napahinto si Ron nang umikot ang silya niya paharap dito. I need the school supplies.
Toys and food. Babalik tayo sa Kupang Elementary School. Ngayon na po ba, sir? Yes, right now. Siguradong sagot ni Irvin. Pero next week pa po ang schedule ng pagbisita niyo sa eskwelahan na yun. Dan clear may schedule. Walang nagawa kundi tumango ang sekretaryo. Please call the principal. Sabihin mo may regalo tayo para sa mga bata. Yes, sir. Ipinaparating po ni Mr. Alcantara ang apologies sa biglaan na pagbisita. Gusto lang po niyang makapag-share at mapasaya ang mga bata. Kaharap na ni Ron ang principal matapos itong tawagan. No problem, Secretary Ron. Hindi pa naman ni-start ng class. And very welcome dito si Mr. Alcantara. Kasiyahan din namin mapasaya ang mga bata. Hanggang sa tumunog ang cellphone ng sekretaryo. Excuse me po, ma'am. Go ahead, Secretary Ron. Tinapat nito ang cellphone sa tenga. Yes, sir. Nasa labas na po kayo. Sige po, sir. Ibinaba ni Ron ang cellphone, nagpaalam sa principal at nagtungo sa gate. Bumaba ang nakasuot na sunglasses na si Irvin mula sa kotse. Bit-bit ang paper bag, laman ng 3 laruan na personal niyang pinili. Sinalubong siya ng sekretaryo. Magalang na inabot ang dala niya. Nandito na po ang mga bata. Kung ganun ay simulan na natin ang pagbibigay. Sumenya si Ron sa isang staff ng school. Tumango naman ito at sinimula ng pagbibigay sa mga bata. Dito po tayo, sir. Tinuro sa kanya ng sekretaryo ang daan. Pasimple siyang nagmasid sa paligid. Did you find them? May kinausap na po akong teacher para hanapin ang mga bata. Good job. Tinapik niya ito sa balikat. Nagpunta sa unahan si Irvin. Ipinatong niya sa isang tabi ang 3 espesyal na laruan. Bago niya itinuon ang tingin sa mga bata, nagsimula na rin siyang tumulong sa pagbibigay ng mga laruan at pagkain. Salamat po, sir. Maraming salamat po sa regalo. Ngumiti si Irvin sa mga batang nahihiyang nagpasalamat. You're welcome, kids. Enjoy your food and toys at mag-aral kayong mabuti, ha? Habang tumatagal, ay tinatanaw ni Irvin ang mga batang nakapila. Hindi pa rin niya nakikita ang mga kambal na lalaki. Pasimple siyang lumapit sa sekretaryo. Where are they? Ang sabi po ng teacher, hindi pa raw po pumapasok. Napahinga siya ng malalim at sinulyapan ng mga laruan. Ayaw niyang mawalan ng pag-asa, pero tila mailap ang pagkakataon na makilala niya ang triplets. Sir, nandoon raw po si Ma'am Sylvia sa office niyo. Nilapitan siya ng sekretaryo. Agad na nagsalubong ang kilay ni Irvin bago ito nilinga. Si Mama? Yes, sir. Nahigit niya ang hininga. Gusto niya raw po kayo makita, sir. Napipilitang tumango si Irvin. Kinuha niya ang 3 laruan. Nagpaalam sa principal at sa school bago ipinagpatuloy ang paglabas ng eskwelahan. Ang ganda ng kotse. Sa video game lang natin to nakikita na parang laruan. Paikot-ikot ang triplets sa pulang kotse na namamangha ang itsura. Sinisipat-sipat ng mga bata ang mga gulong. Siguradong mabilis ang takbo nito. Baka nalipad ito sa bilis. Huwag mong hawakan, Gabriel. Pinigilan ni Rafael ang kamay ni Gabriel. Nagdikit ang 3 habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa sasakyan. Baka magalit ang may-ari. Hahawakan ko lang naman, Rafael. Hindi ba sabi ni nanay, huwag nating hahawakan ng hindi sa atin? Paalala ni Nathaniel. Inakbayan ng panganay ang kambal. Balang araw, magkakaroon din tayo ng ganyan. Isasakay ko si nanay, saad ni Gabriel. At si Lolay. Tumalon pa si Nathaniel. Sabay-sabay nang umiti ang 3 bata na punong-puno ng pangarap ang mga mata habang pinagmamasdan yun. Nabitin ang paghakbang ni Irvin nang maabutan ng triplets sa tabi ng nakapark niyang sasakyan. Isang ngiti ang kumurba sa labi niya habang pinagmamasdan ang mga ito na nakatitig sa kanyang kotse. Gusto niyo ang kotse? Lumapit siya sa mga bata. Magkapanunod na lumingon ang mga ito. Bumakas ang kaba sa mukha ng triplets. Ngumiti siya at bumaba para harapin ang mga ito. I'm Irvin. Nilahad niya ang palad sa mga batang lalaki. Sir Irvin Alcantara? Kayo po yung nagbigay ng mga computer sa school? Ngumiti siya at namangha ng kaunti. Paano mo nalaman? May itinuro ang bata na sinundan niya ng tingin. Nilinga niya ang isang banner na nakasabit sa labas ng eskwelahan.
Naroon ang pangalan at mukha niya. Natawa si Irvin at binalikan ng atensyon ng triplets. Ako nga. Kayo, pwede ko bang malaman ang pangalan nyo? Ako po si Rafael. Ang dalawa ko naman pong kambal, sina Nathaniel at Gabriel. Kinamayan ng binata ang mga kambal na tinanggap naman ng mga ito. Masaya ako makilala kayo. Kami rin po, sir. Sagot ni Nathaniel. Sinulya pa ni Irvin ang sekretaryo na tumayo sa tabi niya. Kunin ang regalo para sa mga bata. Yes, sir. Sandaling umalis ang sekretaryo, pagkatapos ay bumalik at inabot sa kanya ang mga laruang mga nasa kotse. Para sa inyo. Nagkatinginan muna ang mga batang lalaki bago iyon sabik at may manghang kinuha. Napangiti siya at pinagmasdan ng mga ito. Rafael, Gabriel, Nathaniel, sana nagustuhan nyo. Gustong gusto po, sir. Sagot ni Nathaniel. Maraming salamat po. Nagpasalamat naman si Rafael. Pwede po ba namin kayong mayakap? Tanong ni Gabriel. Of course, halik kayo rito. Itinaas ni Irvin ang mga kamay. Napatalon sa saya ang mga bata. Agad na lumapit at yumakap sa kanya. Natural ang gumuhit ng ngiti kay Irvin. Sa tuwing gumagawa siya ng mabuti sa iba, pakiramdam niya, gumagaan ang kanyang konsensya. Nay! Ang saya naman ng mga anak ko ha. Kamusta naman ang school nyo? Naramdaman niyang paglapit ng mga natutuwang mga batang lalaki. Nay, bumalik po si Sir Irvin sa school. Ang dami po niyang binigay sa amin. Sabik na nagkwento si Nathaniel. May laruan, may school supplies at pagkain. Laruang kotse po yung binigay niyo sa amin. Dagdag ni Gabriel. Naguguluhan siyang umiti. Talaga? Sino naman si Sir Irvin? Yung nag-donate po ng mga computer sa school. Heto po, hawakan niyo, Nay. Dinala ng batang si Nathaniel ang kamay ng ina sa hawak na laruan. Hindi man nakikita ni Jasmine ang mga anak, ay umaabot sa kanya ang tuwang mayroon ng mga ito. Mukha pong mahal ang bili niya rito, Nay. Singit ni Gabriel sa kanya. Napasalamatan niyo ba siya? Opo, Nay. Niyakap pa nga po namin siya eh. Sagot ni Nathaniel. Kung ganon, gagawan ko siya ng crochet wallet bilang pasasalamat. Ibigay niyo yun sa kanya kapag nakita niyo ulit siya. Pwede ba yun, mga anak? Opo. May ngiti si Irvin habang nakaupo sa silya sa loob ng kanyang opisina. Hawak niya ang cellphone at naroon ang litrato ng mga bata mula sa eskwelahan. Huminto ang paglilipat niya sa mga litrato nang makita ang triplets. Lumawak ang ngiti niya nang marinig ang katok sa pinto. Come in. Napatingin siya sa ipinatong na kahon ng sekretaryo sa ibabaw ng mesa. Galing po sa mga estudyante ng Kupang Elementary School. Pasasalamat po nila sa inyo. Ibinabaan niya ang hawak na cellphone at kinuhang nasa loob ng kahon. Mga makukulay, yung sulat iyon ng pasasalamat ng mga bata. Hanggang sa makita niya ang pangalan ng triplets. Ganoon na rin ang isang asul na pitaka na gawa sa ganchilyo. Pakiramdam ni Irvin, lumobo ang kanyang puso nang mabasa na personal iyong ginawa ng ina ng mga ito. Napangiti siya at tiningnan ang hawak na wallet hanggang sa tingalain niya muli ang sekretaryo. Ron, pwede mo bang alamin sa school ang address ng triplets? I want to visit them. Okay, sir. Pero pwede po bang magtanong? Nag-alangan pa ang sekretaryo nang sabihin yun. Bakit po interesado kayo sa mga batang yun? Sumandal si Irvin sa swivel chair at muling inalala ang unang beses na makita ang mga batang lalaking nakaantig sa kanyang puso. Nung makita ko sila sa ilalim ng puno at naghahati-hati sa pagkain, I felt responsible for helping them. Even without them asking. Masyado bang personal yun, Secretary? Mabuti po ang intensyon ninyo, kaya tingin ko hindi yun personal. At sa pagkakilala ko sa inyo, mabuti kayong tao, sir. Napayuko si Irvin. I'm far from being a good one, Secretary. Gusto ko lang na kahit papaano, imagawa ko para sa iba para gumaan ang loob ko. Nay, tulungan ko na po kayo. Kasalukuyang inaayos ni Jasmine ang mga gamit sa panggaganchilyo nang lapitan ni Rafael. Walang pasok ang mga anak niya sa eskwela. Ayaw mo bang maglaro kasama ang mga kakambal mo? Ayos lang po, gusto ko po kayong tulungan. Ang bait naman talaga ng panganay ko.
Inalalayan siya ni Rafael na makaupo sa silya. Pinakiramdaman niya itong umupo sa tabi niya. Rafael anak, Nay, naibigay niyo ba kay Sir Irvin ng pitaka? Opo, sinama po namin sa sulat na pinadala ng school sa kumpanya nila. Mabuti naman, sana magustuhan niya. Umiti siya sa anak hanggang sa marinig niyang bumalik sa bahay na sina Gabriel at Nathaniel. Nay, Rafael, si Sir Irvin po nasa labas. Bulalas ng mga ito. Tara na sa labas, Rafael. Yakag ni Nathaniel. Sandali lang po, Nay ha. Nagtatakbuhan na lumabas ang triplets. Si Jasmine ay aligagang kinapa ang baston. Hindi alam kung anong uunahin na ligpitin para hindi nakakahiya sa bisita. Akma siyang hahakbang nang marinig na niya ang pagbalik ng mga anak niya. Nakangiti si Irvin habang palapit sa isang kahoy na pinto. Nauuna ang triplets na hawak siya sa magkabilang kamay. Nandito po ang bahay namin at si Nanay. Tuluyan nilang narating ang pinto nang makita ang babaeng nakatayo, ang ngiting nasa labi niya, mabilis na naglaho. Bumalik sa alaala niya ang araw ng aksidente. Ang sasakyan niyang minamaneho noon, nawala ng preno. Isang babae ang tumawid noon at kahit anong gawin niya, hindi tumigil ang sasakyan. Tuluyan niyang nabangga ang estranghera at sa mga mata ng babaeng iyon, nakatitig ngayon siya. Sir Irvin, siya po yung nanay namin, si Nanay Jasmine. Gamit ang baston, ay kinapakapa ni Jasmine ang daan palapit, dahilan para kumurap ang mga mata ni Irvin. Ayos lang ba siya? Tanong niya, habang pinagmamasdan si Jasmine, na marahan ng paglalakad na pakapakapa ang isang kamay. Sinulyapan niya ang triplets na sabay-sabay na humarap sa kanya. Hindi po nakakakita si Nanay. Si Rafael ang nagsalita. Pilit na pinatatag ng binatang mga binting tila, mabubuwal sa nalaman. Nabangga po siya noon, dugtong ni Nathaniel. At basta na lang siyang tinakbuhan ng driver. Parehong malungkot ang tono ng triplets. May pagbabara sa lalamunan ni Irvin nang pagmasdan ang mga batang lalaki bago lumipat ang tingin kay Jasmine. Nakaharap niya na ngayon. Ngayon alam na niya kung bakit tila mabilis na napalapit ang loob niya sa triplets. Yun ay dahil may utang siyang kailangang bayaran. Malaki ang kasalanan niya sa mga bata, lalo na sa ina ng mga ito. Naku, pasensya na ho at marumi ang bahay. Walang problema, Jasmine. Mabilis at magaan na putol ni Irvin dito. Nakaupo siya sa kahoy na silya matapos patuluyin sa loob ng bahay ng mag-iina. Nang makita palapit ito hawak ang baso, agad siyang tumindig at saka ito sinalubong. Salamat. Nanatili siyang nakatayo habang pinagmamasdan si Jasmine na pakapakapa na umupo sa silya. Nang tumama ang hawak nitong baston sa paa ng silya, alerto niyang hinawakan sa kamay. Natigilan si Jasmine nang mahawakan ng malambot na kamay ng bisita. Marahan niyang nilinga kung saan niya ramdam ang presensya nito na hawak ang kamay niya. Nagtagpo ang mga mata ni Irvin at ina ng mga bata. At kahit alam niyang hindi nakakakita si Jasmine, ramdam niya ang kaba habang nakatitig dito. Ang kamay ko ho, Sir Irvin. Oh, I'm sorry. Natahimik ang sala habang hindi alam ni Irvin kung saan itutuon ang mga mata. Maupo na ho kayo. Basag ni Jasmine sa nakakailang nakatahimikan. Sadyang hinintay ni Irvin makaupo ang ina ng triplets bago sumunod. Magkaharap ang dalawa habang nanatili ang katahimikan. Nang magsalita ay nagkasabay pa sila kaya parehong natigilan. Go ahead. Hindi, mauna na ho kayo, Sir Irvin. No, you should go first. Gusto ko lang hong magpasalamat sa lahat ng regalo niyo sa mga bata. Ganoon na rin sa eskwelahan nila. I'm happy to help them. Thank you also sa pinadala mong crochet wallet. Napakaganda. Nahihiyang napangiti si Jasmine. Salamat ho. Maliit hong bagay kumpara sa ibinigay ninyo sa mga bata. Hindi maliit na bagay ito. I know it's from your hard work and it's personal. Very useful ito sa akin sa araw-araw. Inilabas ni Irvin ang wallet. Ginagamit niyo ho? Napataas ang magkabilang kilay ni Jasmine. Yes. Mabuti ho nagustuhan niyo.
So ayan ang pinagkakaabalahan mo? Oho, nagaganchilyo ko at binibenta sa isang pwesto. Kaya nga nagpapasalamat ako sa inyo. Yung hindi ko madalas mabilis sa mga anak ko, nagkaroon sila dahil sa inyo. Napaseryoso si Irvin at pinagkatitigan ng mga mata ni Jasmine. Simula kasi nung mabulag ako, nagkulang na ako sa mga bata. Gumuhit ang mapait ng ngiti sa labi ng magandang si Jasmine na nagpabigat sa loob ng binata. Kahit na hindi sila palahingi ng kung ano, alam kong minsan gusto nilang magkaroon katulad ng ibang bata. Kaya salamat dahil may mabuting taong tulad mo. No, I'm not as good as you think. Anong ibig mong sabihin? Seryosong pinagmasdan ni Irvin ang inosenteng si Jasmine. Bago pa muling makapagsalita, napalinga na siya. Agad siyang napatindig at namukaan ng matandang babae. Kumibot ang puso niya. Ito ang eksaktong matanda na nagpabalik-balik noon sa presinto para lang mahuli ang sumagasa sa anak nito. May bisita pala tayo. Marahang tumindig si Jasmine. Oho Nay, si Sir Irvin ho, yung nag-donate sa school ng mga bata. Tiningnan ni Tonya si Irvin. Kumusta ho? Kinakabahang nilahad ng binata ang palad. Hindi man siya nakita nito noon. Ramdam pa rin niya ang pag-usig ng konsensya. Lalo na nang umiti ang matanda at tinanggap ang kamay niya. Salamat ha, napakabuti mo. Nag-ipon ng mga luha ang mga mata ni Irvin sa narinig. Tinuro ng matanda ang silya. Siya ay wala sa sarili nang bumalik sa pagkakaupo. Sir Irvin. Ho? Nakakahiyaman pero may gusto sana akong itanong. Ano ho yun? Ngayon lang ako nagkaroon ng kilalang may kaya sa buhay. Gusto ko sana itong itanong kung may kakilala kang abogado. Bakit ho? Gusto ko sana pabuksan ang kaso ng anak ko. 2 taon nang nakalipas. Matigas na napalunok si Irvin. Wala kasing nangyari noon eh. Nidulo ng buhok ng nakasagasa sa anak ko. Hindi ko nakita. Hindi pa rin ako sumusuko na mahuhuli siya. Para naman mapagbayaran niya ang ginawa niya sa anak ko. Nay, matagal ko nang sinabi. Kalimutan na lang natin ang nangyari. Sagot ni Jasmine nang marinig yun. Wala ring mangyayari kung bubuksan ulit ang kaso. Mayaman sila at kayang bayaran ng batas. Anak, siguradong dahil sa ginawa niya, hindi rin siya masaya, Nay. Araw-araw nagugulo sa isip niya na may iniwan siyang muntik ng mamatay. At kahit kailan, hindi siya magiging payapa dahil kahit paghingi ng tawad hindi niya nagawa. Napalingon si Tonya kay Irvin. Sir Irvin, may problema ho ba? Wala sa loob na tumindig si Irvin. I'm sorry, I have to go. Marahang nagbaling si Jasmine sa katabi. Napatingin naman ang binata sa hawak ng ina na triplets na baston bago sa mukha nitong nag-aalala. Ayos lang kayo, Sir Irvin? Oo, huwag mong isipin. Mauna na ako, Jasmine. Nagmamadali siyang lumabas ng bahay. Nang lumabas, natanaw niya ang triplets na naglalaro. Ang 3 batang lalaki na ninakawan niya ng ina na makakita. Nang makapasok sa loob ng kotse, niluwagan ni Irvin ang kurbatang tila, sinasakal siya. Drive home. Utos niya sa driver. Opo, sir. Nang makarating sa bahay, dire-diretso si Irvin sa opisina. Pinagbububuksan ng kabinet at sa kahuli-hulihan, kinuha niya ang isang envelope. Naroon lahat ng ebidensya ng hit and run case na kinasangkutan niya. Tumulo ang luha niya habang pinagmamasdan ng litrato kung saan nakahiga si Jasmine. Why are you not throwing that away? Nasa tinig ng inang pagtataka-tingis. Nawala sa kamay niya ang envelope nang habulutin ito iyon. Nagtitimpi siyang tumindig habang nakapamewang. Itapon mo na to. No, hindi na kaya ng konsensya ko, Mami. Kalimutan mo na yon. 2 taon na ang nakalipas. Huwag mong sayangin ang mga binayaran namin para malinis ang kasong to. Mariin na awat sa kanya ng ina. Gusto kong panagutan ang ginawa ko. And you think I will let you to do that, Irvin? Hindi ko hahayaang masira ang pangalan na matagal nating iningatan. Isa kang respetadong CEO at businessman. Hindi ko gugustuhin makita ka sa kulungan at pagpiestahan. That's not what your dad and I expect from you. Good morning. Sir Irvin,
Napangiti si Irvin nang yakapin siya ng triplets. Ginantihan niya iyon bago sinulyapan si Jasmine na malayo ang tingin. Good morning, Jasmine. Magandang umaga, Sir Irvin. May kailangan ho kayo at ganito kayo kaaga bumisita? Pasensya na kung ganito ako kaaga rito. May dala nga pala akong breakfast para sa inyo. Nagbaling ang binata sa isa sa kambal. Heto, Rafael, para makakain na kayo. Tiningnan ni Rafael ang kanyang ina. Ramdam naman ni Jasmine na humihingi ng permiso ang anak. Salamat, Sir Irvin, pero nakakahiya naman ho sa inyo. Marami na kayong naibigay. Kung ganoon, pwede bang sabayan niyo na lang akong mag-breakfast? Ho? Sabay-sabay na lang tayo mag-breakfast. Pinakiramdaman ni Jasmine ang mga anak na tahimik. Kumain kayo ng kumain. Nakatayo si Irvin, ipinaglalagay niyang triplets ng pagkain sa plato. Napatingin siya kay Jasmine, nakaharap niya sa mesa. Ito, para sa iyo, Jasmine. Salamat, nakakahiya at kayo pang nag-aalalay sa mga bata. It's okay. I love what I'm doing. Natahimik ang mesa. Si Irvin, tinignan ng mag-iina sa harap niya. Doon mas nilamon siya ng konsensya. Nasulyapan niyang pagkapa ni Jasmine sa braso. Heto. Natigilan siya nang mahawakan ng kamay ng ina ng mga bata. Seryoso siyang napatitig dito. Si Jasmine, itinapat ang hawak na baso sa bibig habang alalay siya ni Irvin. Ramdam niya ang init ng palad nito sa kamay niya na nagdadala sa kanya ng kakaibang kaba. Ang triplets naman, lihim na nagkatinginan at ngumiti. Salamat. Ibinaba ni Jasmine ang hawak na baso. You're welcome. Kumain lang kayo, kids. Tiningnan ni Irvin ang mga batang lalaki na may magandang ngiti sa labi. Nang matapos, tumayo na si Jasmine at niligpit ang mga plato. I'll take care of it. Ramdam niyang kinuha ni Irvin ang mga iyon sa kamay niya. Hindi na ho, Sir Irvin. It's fine. Samahan mo ng mga bata sa sala. Come here. Nahigit niya ang hininga nang maramdaman ang palad nito sa bewang at braso niya. Maingat siya nitong inalalayang maglakad hanggang sa maupo, alalay siya nito. May kailangan ka pa ba? Heto. Inilagay nito sa kamay niyang pangganchilyo. Nagtataka naman ang anyo ni Jasmine nang marinig ang lagaslas ng tubig mula sa gripo. Sir Irvin, hinuhugasan niyo bang mga pinggan? Nilingan ni Irvin ang marahan na naglalakad na si Jasmine habang siya'y nasa lababo't naghuhugas ng plato. Nakatupi ang manggas ng suot niyang polo. Naku, ako na ho dyan. Nakakahiya naman sa inyo. Agad na itinaas niya ang mga kamay para ito ay pigilan. Magaan naman siyang hinawakan nito sa braso. Don't worry. Pinagawa ko naman to sa bahay. Iiwan niyo na ho yan. It's okay, don't worry. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Patapos na rin to. Naging seryoso ang anyo ni Irvin nang pagmasdan ng kaharap na lampas ang tingin sa kanya. If you don't mind me asking, nasaan ang tatay ng triplets? May 9 na taon nang nakalipas nung mamatay siya. Natitigan niya si Jasmine. Bago ko pa man ipanganak ang triplets. I'm sorry. Ayos lang, matagal na rin yun nangyari. Alam kong payapa na siya ngayon. Ako na ang bahala sa pag-aaral ng triplets. You don't have to worry about anything. I'll give each one of them a monthly and medical allowance. Pwede ko rin silang ilipat ng private school. Sandali, Mr. Alcantara. Bakit niyo ho yan gagawin? Tila napipi si Irvin nang magbaling sa direksyon niya ang ina ng triplets. Ang walang buhay nitong mga mata ay nakatitig sa kanya. Bakit niyo gustong tulungan ang mga anak ko? Ulit na tanong ni Jasmine sa binatang hindi nakakibo. Malinaw na bumalik sa alaala ni Irvin ang nangyaring aksidente. Dahil naaawa kayo sa akin? Kung yun ang nararamdaman nyo, wala kayong dapat ipag-alala. Pagsisikapan kong mapag-aral sila't mapatapos at hindi naman ako nag-iisa kasama ko ang nanay ko. Jasmine. Hinawakan ni Irvin ang kamay niya. Naguguluhan naman ang kanyang reaksyon. Alam kong kaya mo. It's just that I want to help. Hirap na lumunok si Irvin habang mahigpit ang kapit sa kamay ng ina ng mga bata. Sana, hayaan mo ko, Jasmine. Nanay! Agad na bumitaw si Jasmine sa kamay ng binata at nagmamadaling bumaling sa direksyon na pinanggalingan ng boses ng mga anak. Ano yun mga anak?
Ang sabi ni Ninang Julina, dadaan po siya rito para kunin ang mga gawa nyo. Oo, sandali. Natataranta siyang pakapakapa pabalik sa sala kung nasaan ang lamesa nang matalisod ng mismong mga paa. Bago pa man matumba si Jasmine, may kumabig na sa kanyang bewang. Gulat na napadpad ang mga palad niya kung saan. Malapad iyon at ramdam niya ang mabilis na pintig. Are you okay? Nag-aalalang boses iyon ni Irvin. Nagtaas siya ng muka habang mga palad na natiling ramdam ang bilis ng pagtibok ng puso nito. Na tila siya rin pintig ng sa kanya. Tutulungan kita sa mga order. Maingat siya nitong binitawan. Lumampas ang tingin ni Irvin sa mga batang mahinang naghahagik-gikan. Asiwa namang lumayo si Jasmine sa binata. Pwede niyo ba kaming tulungan ng nanay niyo sa pag-ayos ng orders? May ngiting pinalapit ni Irvin ang triplets sa kanya. Opo, napangiti si Jasmine sa sabay na sagot ng mga anak. Magkakatulong nilang inayos sa mga order bago dumating ang kanyang kaibigan. Yun ang lahat ng mga order, Julina. Maliit na napakunot noo si Jasmine nang walang marinig na sagot mula rito. Walang kakurap-kurap na nakatitig si Julina kay Irvin na nakataas ang malaking plastik ng paninda. Isang araw lang akong hindi nakapunta rito. May gwapo ka na agad na kasama sa bahay. Sagot ng kaibigan ng makabawi. Mali ka nang iniisip. Hi, I'm Irvin. From now on, ako ang makakatulong ni Jasmine sa crochet business niya. Nakangiting pakilala ni Irvin nang putulin siya. Alangan ang nagawang ngiti ng ina ng triplets. Abala ang mga daliri ni Jasmine sa paggaganchilyo. Nasa ibaba niyang naglalarong triplets. Rinig niya ang mabibigat na hakbang na papalapit sa kanya. Kaya naman bahagya siyang napatigil sa paggalaw ng kamay at nakaramdam ng konting tensyon sa loob. Ramdam niya ang pag-upo ni Irvin sa bakanting espasyo sa tabi niya. Hindi ka ba nahihirapan? Tanong ni Irvin sa mababang boses. Tila asiwarin itong basagin ng katahimikan. Sa una, medyo nanibago ako pero dahil matagal na ako nagaganchilyo, nasanay na rin. Humarap si Jasmine sa direksyon ng binata. Gusto mo bang subukan? Natigilan si Irvin. Umangat ang tingin niya sa ina ng mga bata bago sa mga kamay nito. Akin na ang kamay mo. Inilahad ni Jasmine ang palad. Nang mahawakan ng kamay ng binata, nilipat niya rito ang hook at ang puting lana. Sundan mo lang ang ginawa ko. Hindi kailangan na mahigpit ang hawak mo. Nakangiting puna ni Jasmine. Tiningnan ito ni Irvin. Tila nakikita kasi ng ina ng triplets ang ginagawa niya. Kinapa ni Jasmine ang kamay ng binata. Ganito, sundan mo lang ang kamay ko. Napatitig si Irvin sa maliliit na kamay ni Jasmine. May kaunting pag-aalinlangan bago niya dahan-dahang ipinatong ang malaking palad niya sa ibabaw ng kamay nito. Pareho silang natigilan nang magkadaiti ang kanilang mga balat. Ganito lang. Gabay ni Jasmine ang hawak na kamay ni Irvin. Sa muling paglinga ng binata sa katabi, nakita niyang malapit at maamong mukha ng ina ng triplets. Ang mga kamay ni Irvin, marahang kumilos. Ginagap niya ang mga kamay nito. I'm sorry. Paghingi niya ng tawad, ramdam ni Jasmine ang sinseridad at buong pusong kapatawaran na hinihiling ng kaharap na pinagtaka naman niya. Bakit ka humihingi ng tawad? Ako ang... Natigilan sa pag-amin at agad na napalingon si Irvin nang marinig ang bumagsak na mga laruan mula sa tila tore na nilalaro ng triplets. Ayos lang kayo mga anak? Tanong ni Jasmine. Opo, Nay. Pasensya na po, Sir Irvin. Sagot ni Rafael. It's okay. Maliit nang umiti ang binata bago seryosong binalingan ang ina ng mga ito. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Huwag malikot ha. Utos ni Jasmine sa triplets habang nakatayo siya sa tabi ng nakabukas na pinto ng sasakyan ni Irvin kinaumagahan. Rinig niyang pagsarado ng pinto ng kotse matapos suotan ng seatbelt ng binata ang mga anak niya. The boys are in the back seat. Pagbibigay alam ni Irvin nang pumihit sa kanya. Mahigpit na hawak ni Jasmine ang bit-bit na malaking eco bag. Naroon ang mga natapos niyang pa-order. Dahil si Julie na talaga ang regular na naghahatid ng mga iyon para sa kanya,
Ramdam niyang labis na kaba ngayon na siya ang personal na pupunta, lalo't kasama pa niya si Irvin. I'll put this in the backseat with the kids. Bago pa man makasagot si Jasmine, naramdaman niya na ang marahang pagkuha sa kamay niya ni Irvin ng daladala. Nang matapos, siya naman ang maingat nitong inalayang sumakay sa harap ng kotse. Pinakinggan niya ang mga hakbang nito. Hindi ba kami nakakaabala sa trabaho mo? Tanong niya sa nahihiyang himig. Of course not. Don't worry about it. Hindi man nakikita ni Jasmine, ay tila nakangiti si Irvin nang sabihin iyon dahil sa tono nito. Pasensya ka na ha. Hindi kasi makakasama si Julina sa pagdadala ng mga orders sa tindahan dahil may sakit ang anak niya. You don't need to apologize. Gusto ko rin namang samahan ka. I mean, kayo ng mga bata. Lihim siyang napangiti. Ingat ka. May step dito sa ibaba. Salamat. Bulong ni Jasmine. Nang makapasok siya sa loob, ramdam niyang pagdampi ng malamig na hangin mula sa loob ng sasakyan. Ganoon rin ang mamahaling pabango nang kakasakay lang na si Irvin. Tila umiikot iyon sa loob. Nakakataranta ang amoy na yun para sa kanya. Kaya naman nanatili siyang tuwid na nakaupo at nakaharap lang sa unahan kahit na wala siyang nakikita kundi dilim. Are you okay with your seat? Paniniguro nito. Oo, salamat. Bago magmaneho, sinulya pa ni Irvin ang triplets mula sa rearview mirror. Ready to go, boys? Opo, sabay-sabay na sagot ng natutuwang mga batang lalaki na nagpangiti kay Irvin. Nabalot ang loob ng kotse ng katahimikan. Paminsan-minsan, nag-uusap ang triplets sa likod tungkol sa mga nakikita sa labas ng bintana na siyang nagiging dahilan para hindi maging masyadong nakakailang ang biyahe. Medyo marami ang mga order ng ganchilyo ngayon. Simula ni Jasmine. Really? That's good. Maraming makakakita ng gawa mo. Oo, may school event kasi sila sa school sa susunod na linggo. Kaya nag-request yung may-ari ng tindahan ng mga souvenir items. And maganda ang mga gawa mo. Hindi rin siya madaling gawin. It's very detailed. That's from patience, hard work and love. Ramdam ni Jasmine ang bahagyang paglobo ng puso sa papuri na iyon ng binata. Nangangapa pa nga ako sa bagong pattern na sinusubukan ko. Well, you really made it look easy, Jasmine. Para talaga sa paggawa ng magagandang mga bagay ang mga kamay mo. And I appreciate na tinuruan mo ko. Seryosong wika ni Irvin. Tumango si Jasmine bago yumuko ng bahagya, habang si Irvin naman maliit na napangiti. Tila pareho nilang ramdam ang kanilang mga pusong nagkakahiyaan. Ramdam ni Jasmine ang dahan-dahang paghinto ng sasakyan. Rinig na rin niya ang ingay mula sa labas, ang tunog ng tricycle at mga nagtitinda. Nandito na tayo, sigurado niyang sabi. Yes, we're here. Sandali lang, dyan ka lang. Sagot ni Irvin bago mabilis na bumaba ng kotse. Kinuha ng binata mula sa backseat ang mga pa-order at inalalayan ng mga batang bumaba bago pinagbuksan ng pinto si Jasmine. Kinuha ni Irvin ang kamay nito at inilagay sa kanyang braso. Naramdaman ni Jasmine ang proteksyon sa bawat galaw ng binata. Tila pinoprotektahan siya sa lahat. Bahagyang yumuko si Irvin sa isa sa triplets. Can I ask a favor, Rafael? Tumango naman ang batang lalaki. Pwede bang tignan mo muna ang mga kapatid mo? I-deliver lang namin ng nanay mo ang mga order. Opo, sir. Ako na pong bahala kina Gabriel at Nathaniel. Basta po ingatan niyo si nanay. Seryosong natitigan ito ni Irvin na tumango. Magkakasabay na naglakad ang dalawa patungo sa maliit na tindahan sa gilid ng gate ng eskwelahan. Ang mga tao sa paligid napapalingon sa dalawang patawid ng pedestrian lane. Isang gwapo't mayaman na lalaki ang nag-aalalay sa bulag na babae. Rinig ni Jasmine ang bulungan, dahilan para makadama siya ng kaunting hiya, kaya binilisan niya ng kaunti ang hakbang niya. Aling Nelia, tawag niya nang maramdaman nilang nakarating na sila sa tapat ng tindahan ng mga school supplies at laruan. Ay Jasmine, ikaw pala yan. Sagot ng may edad na babae. Oho, nasaan si Julina? Bakit hindi siya ang kasama mo? Aba, sino naman itong kasama mo? Ang gwapo na'y mukha pang mayaman. Muling binalot ng alangan si Jasmine. Si Sir Irvin po.
Tinulungan niya lang ho akong maghatid dahil may sakit ang anak ni Jolina. Tiningnan ni Irvin ang may edad na babae at bahagyang yumuko bilang paggalang. Magandang hapon po. Heto na po ang mga order ninyo. Inilapag niya ang eco bag sa ibabaw ng mesa. Naku, salamat naman. Hindi ka lang maganda gumawa. Ang bilis pa ng kamay mo. Tuwang-tuwang sabi ng may edad habang binubuksan ang bag. Heto ang bayad, Jasmine. Pakibilang na lang kung tama. Inabot ng matanda ang isang sobre na naglalaman ng pera. Dahil hindi nakikita, nag-alangan si Jasmine na tanggapin yun. Bago pa man siya makakilos, may kumuha na nun sa kanya. I'll do it for her. Presinta ni Irvin. Pinuksan ni Irvin ang sobre at isa-isang binilang ang mga papel na pera sa harap ng matandang babae. Habang ginagawa yun ni Irvin, ay nakatayo lang sa tabi nito si Jasmine. Tahimik na nakikinig sa kaluskos ng pera at seryosong boses ng binata. May kung anong hiya ang gumapang kay Jasmine. Ang ideya ng isang CEO, narito sa tabi ng isang pampublikong paaralan, nagbibilang ng barya at maliit na halaga, para lang sa kanya ay isang bagay na hindi kailanman inasahan. Tama po ang halaga, Aling Nelia. Maraming salamat. Pasasalamat ni Irvin bago maingat na inilagay ang sobre sa bulsa na suot na jacket ni Jasmine. Salamat po, Aling Nelia. Mauna na ho kami. O sige, mag-iingat kayo. Siya nga pala. Bagay kayong dalawa ha. Pahabol na biro ni Nelia na naging dahilan para tuluyang mamayani ang katahimikan at ilang sa pagitan ng dalawa habang naglalakad pabalik sa sasakyan. Nang makarating sila sa kotse, agad na pinagbuksan ni Irvin ang triplets at si Jasmine ang pinto ng sasakyan. Nang makapasok na rin si Irvin sa driver's seat, sinimulan niyang magmaneho. Napangiti siya nang makitang nasa bulsa ng jacket ang kamay ni Jasmine. Gusto mo bang dumaan muna tayo sa mall para makapasyal ang mga bata bago tayo umuwi? Gusto namin sa mall, Nay. Sir Irvin. Tuwang-tuwang sagot ng triplets. Tumingin si Jasmine sa kanyang direksyon. May nahihiyang ngiti sa labi. Kung hindi ka namin maaabala sa kumpanya mo. Pakiramdam ni Irvin, tumalo ng kanyang puso. May ngiti niyang ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Sa totoo lang, ayaw niya nang matapos ang araw kasama ang mga bata. Lalo na kasama si Jasmine. Nay, malaki po ba yung pinagbilhan natin? Pwede po ba kaming mamili ng laruan? Pagkatapos kumain tayo ng fried chicken, Nay. Hawak ni Jasmine ang pera sa loob ng bulsa. Hindi niya alam kung kakasya ang pera na iyon. Pilit siyang umiti sa mga bata. Oo naman mga anak, sabihin niyo lang kung anong gusto niyo. Mas umingay ang mga batang nagsigawan dahil sa tuwa. Napangiti na lang si Jasmine. Si Irvin ay sinulyapan ang triplets bago si Jasmine. Punong-puno ng kasiyahan ng puso niya habang nakikita ang ngiti ng mag-ina. Tila nawala pansamantalang bigat na matagal niya nang dinadala. Maingay at buhay na buhay ang loob ng mall nang sila ay pumasok. Rinig na rinig ni Jasmine ang iba't ibang klase ng tunog. Hila-hila siya ng masayang triplets sa magkabilang kamay patungo sa kung saan. Sa kabila ng ingay ng mga bata, tahimik naman ang pagitan niya at ni Irvin habang naglalakad. Nanatili ang palad ni Irvin sa likod ng ina ng triplets para ito ay alalayan. Nay, tingnan niyo, may malaking robot doon. Sabik na sigaw ni Rafael. Rinig niya rin ang nagtatatalon sa saya na dalawa pang kambal. Mga anak, huwag kayong masyadong lalayo ha. Bahagyang yumuko si Jasmine sa triplets. Nang ituwid ang likod, kinapa niya ang sobre sa bulsa ng jacket. Kumpara sa mga presyo sa bilihin sa mall, siguradong maliit ang dala nilang pera. Nay, pwede po bang mamili ng laruan? Mahinang tanong ng bunsong si Gabriel. Ngumiti naman siya. Oo naman anak, pumili na kayo. Basta kasya lang sa dala natin. Naging bulong din ang huli niyang sinabi. Naramdaman ni Jasmine ang bahagyang paggalaw ng binata sa kanyang tabi. Huminto si Irvin sa paglalakad at lumingon sa triplets. Nakasalukuyang nakatitig sa mga istante ng laruan na may halo ng pananabik at lungkot dahil sa sinabi ng ina. Boys, tawag ni Irvin. Lumingon naman ang mga batang lalaki. Get all you want. Agad na humarap si Jasmine sa direksyon ng boses ni Irvin.
Hindi na kailangan. Nakakahiya na sa'yo. Marami ka nang naitulong sa amin. Don't worry about it. Magaan na tugon nito bago inabot ang kamay niya. Ang palad ni Irvin naghatid sa kanya ng kalma. Isipin mo na lang, regalo ko to sa triplets. And please, know I want everything to be easy for you. Pero hindi mo naman obligasyon yun. Kahit na pang mga anak ko, ayokong samantalahin ng kabutihan mo. I'm giving all of this because I want to. Pinagmasdan ni Irvin si Jasmine. Napansin niyang bahagyang pagkabahala sa anyo nito. Pero wala naman akong maitutumbas sa mga ginagawa mo para sa aming mag-iina. Hinigpitan ng binata ang hawak sa kanya. I'm not asking for anything in return. Bakit mo ba ito ginagawa? Dahil sa saya at pag-asang hatid ng mga bata sa akin. Ganun na rin ikaw, Jasmine. Madilim na nang makauwi sila. Naunang pumasok ang triplets matapos magpasalamat at yumakap sa binata. Malayo ang tingin ni Jasmine nang magsalita. Maraming salamat sa araw na to. Napasaya mo ang mga bata. Bilang nanay nila, masaya ako. I'm more than happy spending time with you and the boys, Jasmine. Nang sandaling yon, gustong hilingin ni Jasmine na siya'y makakita para masilayan ng lalaking nagbibigay ng saya sa kanyang puso. Pwede ka nang pumasok sa loob. Pinagmasdan ni Irvin si Jasmine na palapit sa kanya sa halip na pumihit papasok ng bahay. At nang yumakap ito sa kanya, tuluyang nahulog ang puso niya. Akma siyang lalayo para harapin ito nang humigpit ang yapos nito sa kanya. Maraming salamat, Irvin. Ang mga kamay na nakataas sa ere nang nabiglang binata, marahang napunta sa likod ng ina ng triplets. Salamat sa pagpapagaan ng lahat. Salamat dahil nandito ka. Kapareho ni Jasmine, may luha niyang ginantihan ng yakap nito. I will do everything for you, Jasmine. Hindi ako lalayo sa'yo kahit na ipagtulakan mo ko. At tila sapat ng mga salitang yon para malaman nilang nagkakaunawaan ang kanilang mga puso. Jasmine, nilapitan si Jasmine ng ina nang makapasok sa loob ng bahay. Masaya ako para sa iyo, anak. Matapos ang aksidente, ramdam ko ang bigat ng puso mo. At nararamdaman ko ngayon na gumagaan iyon dahil kay Irvin. Maliit siyang tumango kahit siya hindi niya yun maikakaila. Ang binatang liwanag sa madilim niyang mundo. Ang pag-asang kanyang mapangahawakan, hindi dahil sa yaman na mayroon ito, kundi sa mabuti nitong puso. Sa loob ng opisina, nakatitig si Irvin sa envelope. Buo na ang loob niyang sabihin kay Jasmine ang katotohanan. Gusto niyang simulan sa pagsasabi ng totoo bago niya aminin ang nararamdaman para rito, kahit napatumutol ang kanyang ina. Rinig ni Jasmine ang paghinto ng motorsiklo sa tapat ng kanilang bahay. Mula sa sasakyan, bumaba ang isang retiradong pulis. Nilapitan nito ang ina ng triplets. Ramdaman naman ni Jasmine ang mga kaluskos palapit sa kanya. Sino yan? Wala kang dapat ikatakot, Jasmine. Ako si Alex, ang imbestigador noon sa kaso mo. Nakaramdam ng pagkabahala si Jasmine. Nandito ko dahil wala na ako sa serbisyo at hindi na kaya ng konsensya ko. Ano hong ibig niyong sabihin? May 2 taon na nung isinara ang kaso ko dahil sa walang ebidensya. Ipinahawak ng imbestigador sa kanya ang kung ano. Yan ang kailangan mong ebidensya, ang mga kuha ng CCTV at report nung araw na yon. Nagsinungaling kami noon. Mayaman ang may-ari ng kotse na nakabunggo sa'yo, Jasmine. Maraming binayaran na matataas para lang protektahan ng driver. Nanginginig ang mga kamay ni Jasmine habang iyon ay hawak at kahit anong gusto niyang makita iyon, nanatiling dilim ang lahat sa kanya. Sino ang walang pusong yun? Si Mr. Irvin Alcantara, isang bilyonaryong negosyante. Siyang nagmamaneho ng kotse ng gabing yun. Mabilis na pumatak ang mga luha niyang nakabitin sa narinig. Tila gumuho ang mundo niya nang maalala ang binatang tila anghel na dumating sa kanilang mag-ina ay siya rin palang kumuha ng kakayahan niyang makakita. Doon din tila napagtanto niya ang lahat. Malalim ang pinakawalan ng hangin ni Irvin nang huminto sa tapat ng nakasaradong pinto. Nakahanda na siyang aminin kay Jasmine ang tungkol sa aksidente. Marahang naglaho ang maliit niyang ngiti sa labi sa pagbukas ng pinto. Hindi matamis ng ngiti ang sumalubong sa kanya mula kay Jasmine, kundi malamig at mugto nitong mga mata. May problema ba?
Natigilan siya nang lumagitik ang kanyang pisngi nang dumapo ang kamay ni Turoon. Marahan siyang nagbaling sa ina ng triplets. Hanggang kailan mo ko balak lukuhin? Akala mo ba habang buhay mong maitatago ang ginawa mo? I was going to tell you. Ngayon pa? 2 taon. 2 taon akong nangapa sa dilim. Hindi lang paningin ang ninakaw mo sa akin. Pati na rin ang panahon na makita ko ang paglaki ng mga anak ko. Sandaling napayuko si Irvin bago nagtaas ng tingin sa dismayadong kaharap. Tapos papasok ka sa buhay namin na parang isang bayani. Hindi ka ba nakokonsensya sa tuwing nakikita ang sitwasyon ko? O sadya ka lang walang puso, Irvin? Sandaling bumaha ang katahimikan sa kanilang pagitan. Forgive me, Jasmine. Patawarin mo ko. I'm a coward. Nababasag ang boses ni Irvin nang iyon ay sabihin. Believe it or not, gusto kong panagutan ang nangyari pero... Pero ano? Hinayaan mong bayaran ng maimpluwensya mong mga magulang ang investigador para manahimik sila? Putol ni Jasmine sa binata. It was all my fault at nakahanda akong pagbayaran yon. Tingin mo, may magiging saysay pa yun ngayon? May babalik ba niya ng paningin ko? O kahit ang mga sandaling gusto kong makakita? Huli na lahat, kahit na paghingi mo ng tawad. Jasmine, please, umalis ka na. Bago pa makalapit sa kanyang binata, pinutol niya na ito. Sabihin mo kung anong kailangan kong gawin. Layuan mo na kami. Hindi kita gugustuhin pang makita. Please, Jasmine, umalis ka na. Hindi na nagawang makapagsalita ni Irvin nang ibato ni Jasmine ang lukot na dokumento na sigurado siyang naging tulay para malaman ito lahat bago pa man niya masabi. Wala siyang nagawa nang pagsarahan ito ng pinto. Nasulyapan niya pa ang triplets na nakasilip sa bintana at parehong malungkot. Mabigat ang mga paang umalis siya at sa bawat lumilipas na mga araw, ramdam ni Irvin ang lungkot at kulang sa kanyang buhay. Yun ang mga batang lalaki at ina ng mga ito. Naglalakad sa gitna ng kalsada si Jasmine. Dala niya ang mga order at hawak naman ng isang kamay ang baston. Hanggang sa marinig niya ang malakas na busina. Sa takot at taranta, hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Bago pa man siya mahagip ng sasakyan, ay isang matipunong braso ang mabilis na kumabig sa kanya papunta sa tabi ng kalsada. Rinig niya ang pag-igik nito nang sabay silang bumagsak sa magaspang na semento. Sa pamilyar na amoy at presensya, hindi siya pwedeng magkamali kung sinong nagligtas sa kanya. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Irvin. Kahit hirap, pilit tumayo si Jasmine. Sumunod naman, tumindig ang binata na sinusuri ang kabuuan ng ina ng triplets. Rinig ni Jasmine ang nagmamadaling may-ari ng tindahan na si Nelia. Nasaktan ba kayo? Walang sumagot pareho sa kanila. Bakit naman kasi mag-isa ka, Jasmine? Mabuti na lang nandito si Mr. Alcantara. Nakita ni Nelia ang plastic ng order. Kinuha nito iyon. Ako nang magdadala nito sa tindahan. Paalis na ang may edad nang muling magsalita. Nako, bago ko makalimutan, Jasmine, alam mo ba itong si Mr. Alcantara? Lagi kang binabantayan mula sa malayo. Sinisigurado na maayos ka. Kung ano man ang hindi nyo pagkakaunawaan, pag-usapan nyo yan. O sige na't maiwan ko na kayo. Tanging pagdaan lang ng mga sasakyan ang naririnig ni Jasmine nang umalis ito. Sinabi ko na, lumayo ka na. I won't. Hindi ko kayang gawin yun. I told you. Nandito lang ako kahit ipagtabuyan mo. Sa tatag at siguradong tono ng binata, tila naglaho ang galit niya sa puso. Naging maluha-luha siya nang maalala ang triplets na malungkot at apektado sa nangyari. Alam niyang katulad ng mga anak, hinahanap niya rin si Irvin. Lumuhod si Irvin sa tapat ni Jasmine. Hinawakan na magkabilang kamay nito. Hindi ako mapapagod humingi ng tawad. Alam kong hindi sapat ang buhay ko para mapunan ang nawala sa'yo. But believe me, hindi ako nandito dahil sa awa. I'm here because I love you. Rinig ni Jasmine ang mahinang pag-iyak ng binata. Ang tila pader na pilit niyang inilagay sa pagitan nila ay marahang tinunaw ng pagmamahal. Marahan niyang pinisil ang kamay ni Irvin at tumango, tanda ng pagpapatawad. Gusto niyang piliin ang patawarin ito. Ayaw niyang tulad ng mga mata, patuloy na mabuhay sa dilim ang kanyang puso. Nang tumindig, agad siyang niyakap ni Irvin
Mahigpit na mahigpit. Pangako, babawi ako. I'll make it worth it. Ginantihan ni Jasmine ang yapos na yun. Dahan-dahang humarap si Irvin. Si Jasmine naman, itinaas ang kamay at maingat na kinapa ang magkabilang pisngi ng binata. Hindi man niya makita ang mga mata ni Irvin, gusto niya pa rin itong titigan. Sapat ng mahal kita para patawarin ka. Muling lumuhod si Irvin. Sa pagkakataong yun, hindi na para humingi ng tawad, kundi alukin ng kasalang ina ng triplets. I'm on one knee right now, holding a diamond ring, and I'm asking you to marry me, Jasmine. Bumaha ang pagkabigla sa may luhang si Jasmine. Gusto kong maging tatay ni Rafael, Nathaniel at Gabriel. More than anything, I want to be your husband and the other half of your beautiful heart. Patuloy ni Irvin habang nakatingala. Will you marry me, Jasmine? Sunod-sunod na tumango si Jasmine. Oo, Irvin. Kahit saan, kahit kailan. Ramdam ni Jasmine ang pagsuot nito ng singsing sa kanyang daliri. Nang tumayo, buong puso siya nitong hinalikan. Inilapat niya ang mga kamay sa dibdib nito habang kabig-kabig naman ni Irvin ang likod ng kanyang bewang. Malayang nag-usap ang kanilang mga labi. Wala nang galit, wala nang hinanakit. Matapos noon, personal na humingi ng tawad ang binata sa kanyang ina at sa mga anak niya. Tuwang-tuwa naman ang triplets nang makita sila at malaman ang kanilang pag-iisang dibdib. Umaapaw ang saya sa puso ni Jasmine. Wala na siyang mahihiling pa. Dinala sila ni Irvin sa bahay nito at binigyan ng magandang buhay. Isang sorpresa din ang binigay nito sa kanya. Bago ang kanilang nakatakdang kasal, ay dinala siya ni Irvin sa ibang bansa sa isang espesyalista ng mga mata para sa operasyon. At sa pagbukas ng mga benda sa kanyang mga mata, ang unang liwanag na nakita ni Jasmine ay ang mukha ng kanyang asawa. Ganoon na rin ang mga anak at ina. Hindi hinayaan ni Irvin na tuluyan siyang habang buhay mabuhay sa dilim. Ito ang nagsisilbi niyang liwanag na kahit kailan, hindi mawawala sa kanyang paningin.